and a crowned beauty who is being mourned for her tragic demise. Hinangaan ng mundo ang kanilang kagandahan, pero ang kanilang mga pinagdaanan, pinag-usapan ng buong bayan. 6 beauty queens who have different stories to tell. Venus Ra, Rufa Gutierrez, Melody Gersbach, Priscilla Mireles, Miriam Kiambao, Charlene Gonzalez. Tales of a Beauty Queen, The Triumph, The Trial, The Tragedy, an SNN special. Mga kaibigan, kung rumampa siya sa entablado, ang tingin sa kanya, Diyosa. Pero sa likod ng kanyang tikas at ganda, istoryang may halong lungkot at kontrobersya. And tonight, SNN tells the tale. This is a story of their beautiful, their shocking, their secret lives. These are the tales of a beauty queen. The Triumph, The Trial, The Tragedy. This is an SNN special report. Fourth runner-up, ito ang naging matagumpay na hantungan ng Pilipinas sa higanteng Miss Universe 2010 beauty pageant na ginanap sa Las Vegas noong Martes. At ang nagdala ng ating bandila, si Maria Venus Ra. It was a journey that ended in triumph but started with tears and disappointment. This is the tale of Venus Ra, beauty queen. Now na. At a young age, she learned how to dream. Yung pangarap niya, Nini, sabi, Mama, hayaan mo't pag ako'y nakatapos, kung nagbabagyo ay nagigiba ang ating bahay, ipagpapabahay kita, Mama. For that dream, she fought really hard. Ang tapang ni Venus, nakuha rin niya sa ibang tao. Ang rason niya, wala akong kasalanan, ba't hindi ako lalaban? And she knew she was going to succeed. The fourth runner-up for Miss Universe 2010 is Philippines. This is the tale of a dreamer, a fighter, and a winner. The beauty queen, Maria Venus Ra. Namulat sa simpleng pamumuhay sa Camarines Sur, Venus grew up without knowing her Indian father. Dahil dito, natuto si Venus na makontento at magtiis. Nung siya'y elementary pa lang, ang hanap buhay ko ay nagtatanim kami ng palay. Sabi ko, Nene, ito lang ang baon mo, Nene. Sabi na ni Venus, Mama, tama na yan. Hayaan mo, Mama. Basta't busog ako, galing dito sa bahay, busog na busog ako. Natutong mangarap si Venus at isa na dito ang maging beauty queen. Nung bata pa siya, rampa-rampa siya, kung may kalaro siya. Gustong-gusto niya ng mahabang buhok. Hindi nagtagal, Venus started joining beauty pageants. Mula sa school hanggang sa mga regional competitions, hindi siya nagpahuli. Then came March 8 this year, Venus was crowned Binibining Pilipinas Universe 2010. Pero isang pagsubok ang dumating, March 30, 2010. Napabalitang binawian ng korona si Venus. Sa official statement ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated o BPCI, nadiskubre nila di umanong may discrepancy ang kanyang birth records at ang mga naging pahayag nito tungkol sa kanyang kapanganakan. Ang totoo po talaga, pinanganak po ako sa Doha, Qatar, pero ang nakalagay po sa birth certificate ko is San Vicente Bato, Camarines Sur. Screening, sinabi ko na po yun sa kanila. So, para sa akin, wala pong problema. I know I deserve the crown at wala po akong nakikita na dapat i-disqualify nila ako for that. Ipinaglaban ni Venus ang kanyang paniniwala. Dahil sa simpatsya ng publiko, BPCI decided to give Ra a chance to reclaim her title if she could obtain a Philippine passport. Isang bagay na nagawa naman ni Venus. I'm the third Miss Universe of the Philippines. Dala ang determinasyong manalo. Lumipad si Venus patungong America for the Miss Universe pageant. She became one of the favorite candidates during the preliminaries. Nanguna rin siya sa online voting at napabilang sa 6 na contestants na napasama sa Miss Universe Media Tour. Maria Venus Ra, 22, Philippines. Hiyawan at todong suporta ang tinanggap ni Venus, lalo na nang mapabilang siya sa top 15 finalists. And the final spot, are you ready? In the top 15 is for the Philippines. Dahil dito, hindi lang si Venus ang sumikat. Ang nakaaaliw na video ng barkadahang ito, isa na ngayong YouTube sensation. Super fan kami ni Venus Ra and super fan kami talaga ng beauty pageants ever since. Kaya ako siya niyakap dun sa video kasi nakita ko siya na umiyak na, oh my God, sis, kawawa ka naman. Kasi naiyak ako kasi akala ko hindi na talaga siya papasok. Muling nakapasok si Venus sa top 10 hanggang makaabot sa top 5. Sa pagkakataong ito, lahat umaasang may uuwinan niya ang korona.
Not until she faced the question and answer portion. What is one big mistake that you've made in your life, and what did you do to make it right? You know what, sir? In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major problem that I have done in my life because I am very confident with my family, with the love that they are giving to me. So, thank you so much that I am here. Thank you so much. Sa sagot niyang ito, halo-halo ang naging reaksyon ng publiko. May nanlait at may nagtanggol. Na-feature pa ang kanyang sagot sa ABC News, kung saan maging ang ilang kilalang personalidad gaya ni na former US President George W. Bush ay nahirapang sagutin ang kaparehong tanong. What would your biggest mistake be? I wish you to give me this written question ahead of time. Pero para kay Venus, isa lang ang mahalaga, ang makapagbigay ng karangalan sa bansa. The fourth runner-up for Miss Universe 2010 is Philippines. Ayoko na kasing parang balikan and something na parang sana pala ganito yung sinagot ko. Hindi mo na mababalik yun eh. Ang owner naman ng Miss Universe pageant na si Mr. Donald Trump, tanging positive words ang ibinigay for Venus. Miss Philippines, she's beautiful, she's elegant. She looks like she was born to royalty. I mean, she really stands out. Yung sinabi niyang yon na nanggaling sa isang Donald Trump, it's something na ang sarap pakinggan. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan at nakamit na tagumpay, her tale of success will always inspire people to dream, work hard, and end up winning.